Hello mga stories, update na lang tayo, ilalagay ko na lang ito sa bandang gitna for this. At isisingit ko na lang itong video na to. At yung time na sinabi ko na sa description, ito ilalagay ko sa description. So, unfortunately, meron akong video ng that time. Yung nga lang, medyo naging alanganin ako kasi baka sabihin mo wala akong resibo for this. Oo, ganito, ganyan. At marami akong encounter tungkol sa minsan papakita ko sa inyo mamaya-maya lang yung tungkol yung mga guro na nagwewelga at hindi take note hindi pinalabas sa media. Oh, ganun no, hindi pinalabas sa media na or talagang hindi na parang konti lang napansin sa ganito ganyan. So, papakita ko sa inyo, ito yung na-recover ko finally. Buti na lang na may backup ako that time. At yan, papakita ko sa inyo. Tapos yung link niyan ilalagay ko sa description. Okay, so pakinggan natin ulit ito galing kasi YouTube. So, nire-upload lang to, pero sige. Pakinggan natin. Kung mapapadaan kayo sa aking classroom, mga magulang, huwag na huwag kayong magtataka kung bakit hinahayaan ko ang aking mga estudyante na mag-istoryahan at mag-cellphone habang nagkaklase. Yun nga. Diba? Nag-cellphone, nagkaklase. Diba? At tapos ang masaklap dito, spoiler pa. Kasi magiging alanganin dito. Tuloy. Ayaw ko silang disiplinahin dahil kapag dinisiplina mo ang bata ngayon, iniisip agad ng magulang na inaabuso ang kanilang anak. Diba? Yan magiging trap card to sa mga teachers dito. Sa mga gagamitin na naman to yung trap card ng mga estudyante sa mga teachers. Against sa mga teachers, diba? Pwede silang halimbawa pag sinabihan ka sa ganito na sinabihan ka sa ng isang teacher. Gagamitan ka na ng trap card sa pamamagitan ng pagsumbong ng kanyang magulang. Which is, yun ang ikanababala, karamihan, lalo sa kanya. So, tuloy. Ayaw kong mawala ang aking lisensya na aking pinaghirapan nang hindi isang araw ko lang ito nakuha. Ayun yung sinabi ko kanina, di ba? Yung di ba yung tungkol sa lisensya. Yun kasi yung inaabala ko. Sige, tuloy. Naging guro ako dahil nag-working student ako. Mahabang panahon ang aking ginugol para maging isang lisensyadong guro. Okay, so yun nga yung yung kanyang talagang pinoprotect niya yung kanyang license. Alam ko maraming magugulat dito at masabihin niya, parang kinakampihan mo itong si mama. Kinakampihan mo si ma'am. Hindi ko naman sa kinakampihan ito both sides. Either sa mga magulang, hindi ko kinakampihanan. Mali yung mga magulang, minsan kasi may mali sa mga teacher. Kasi, I want to get neutral. Ang pinapalabas ko dito is reality. Mamaya, papawala ko sa inyo ito. Tuloy. Ayoko na sa isang sumbong lamang ay mawala ito. Dahil dinisiplina ko at ang kasalanan ko ay disiplinahin ang inyong anak. Yun. Diba? Disiplinahin yung Yan kasi yung problema dyan Kasi, yan na naman sasabihin niya. Kasi iiba yung, alam mo kasi yung mga anak nila, iibahin niya yung kwento. Sasabihin niya, ito, yung mama, itong teacher na to, sinasaktan ako, ganito, ganyan. Iibahin niya yung kwento. Kaya yung tendency, yung magulang yun, pwedeng paniniwalain ang anak. So, ang mangyayari dyan, magiging, parang sabihin yung teacher, sinong teacher niya? Ganito, ganyan. Sinong teacher niyan? Itong teacher na to si Miss Tapia, ganitong ganyan. Ito si Miss Tapia or ganon. Sige, pupuntahan natin yan. Ngayon, dagdag na pupuntahan para sa ganyan. Tapos, papaliwanag, mag-reklamo. Diba? Yun yung mangyayari in that time. Mamaya papakita ko sa inyo yung yung kay
yung ano, ay may kwento kasi siya tungkol ito sa nagreklamo sa kanyang isang magulang tungkol sa kanya. Mamaya papakita ko sa inyo. Tuloy natin. Responsibilidad ng magulang na ang kanilang anak ay disiplinahin mula pagkabata pa. At ako bilang guro, ang role ko ay magdagdag ng kaalaman at mag-remind sa kanila ng kanilang dapat iugali sa labas ng tahanan. Okay, hanggang doon na lang tayo. Mamaya ipapakita ko sa inyo. Ito yung tungkol na naman to kay yung kay ma'am. So kukunin ko yung TikTok. Okay, ito naman yung paparinig ko naman sa inyo. Ito naman yung side sa kanya. Ito naman isang either instructor siya or prof. Ito naman ito naman to, ang version naman to is about sa hindi siya college student to. So, yan? Bakit ko naman parang kino-compare mo sa DepEd sa CHED? Totoo naman, oo, kino-compare ko. Kasi katulad sinabi yung DepEd yung teacher nag-a-adjust. Ngayon, bakit dapat dapat pati yung prof nag-a-adjust din. Oo, pero sana malaki na yun si estudyante. Papaano ko sa inyo kasi di lahat ng katulad yung pinakita ko yung parang diagram nun. Dapat maging aware kayo. Baka sabihin nyo, drawing ko lang yun. Hindi. Yan yung kasi yung according yun yung tinuruan kami ng isang teacher, yung teacher namin ng isang senior high school namin, yung bago kami mag-graduate, kasi yung concern niya sa amin. So bakit ko ba yan? Bakit ko naman ibigay sa kanya naman? Sa kanya, pinag-share sa amin. Pero gusto ko namin i-share sa inyo lahat. Yun lang ang gusto kong mangyari dito. Kaya para maging aware kayo kung bakit hindi dapat pati yung student, pag sa mga college, dapat ang students ang mag-a-adjust. Hindi yung hindi lagi itong instructor o prof yung mag-a-adjust para sa inyo. Kaya meron talagang mostly sa mga Gen Zs na feeling entitled pati pagdating sa work, pero hindi nagtatagal, di ba? Medyo rare talaga yung merong rare kasi na mga empleyadong Gen Zs na tumatagal ng na 1 year, 2 years, even 3 years, di ba? Oo. Kaya may kilala ako nun kasi Gen Z yan. Pero magaling siya sa mga sa mga graphic designers. Pasok siya sa ganoon, di ba? Kaya minsan yung iba nga kulay na lang mapopromote na siya sa as supervisor ganun. Di ba? Gayahin mo siya, di ba? Ayaw mag-hit, pero dati ko siya ka-workmate, gano'n. Magaling yan. Bilib ako sa kanya. Pero anyway, may iba naman tayo. Ito naman, natin to ito naman galing kay Ma'am wait lang Ito galing kay Ma'am Elaine. So, ito yung part 1 naman. Pakinggan natin saglit ito kay Ma'am Elaine. Sinugod ako ng magulang sa school at isa to sa hindi ko makakalimutan experience. May isa akong estudyante na nagagalingan talaga ako sa kanya. Hindi lang siya magaling sa recitation, pero magaling din siya pagdating sa mga written outputs or written works. For context, ang tinuturuan ko sa private school noon ay mga college students at nagtuturo ako ng purposive communication. Sabi ko nga so far maganda naman ang performance ng estudyante, pero after a month or so, bigla na lang to nag-absent at hindi nagparamdam all of a sudden, hindi uma-attend sa mga klase. So ang ginawa ko to reach out, since may GC naman kami, mini-message ko siya, pini-PM and kino-call out sa GC. But unfortunately, wala siyang response. Lumipas ang ilang linggo at hindi ko pa rin siya makontak, kaya humingi na ako ng contact number niya sa kanyang mga friends, doon sa mga kaklase niya, at i-message ko siya, but unfortunately, hindi rin siya nag-reply. Hindi siya nag-reply. May something yung kay etong kay yung isang estudyante. So may something, hindi na siya nagpapasok.
Unlike sa mga sa mga high school na medyo valedictorian, ganito ganyan. Pero pagdating sa college may something na. Malalaman mo yan in just a little bit, malalaman mo yan maya-maya. At dito stay tuned muna kayo. Malalaman niyo itong video na to. So wait. Ayun, tuloy natin to. Ito na. Nag-ano ako kasi bago ko sabihin ito, nag-earphone ako. Tuloy natin ito. As college student, hindi ko na talaga kinontak yung magulang niya na hindi na po pumapasok yung anak nyo, etc. Kasi pag college naman talaga, hindi mo na nga kailangan ng mga visitation or kailangan talaga i-inform directly yung magulang nung estudyante if ever hindi siya pumapasok o nag-a-attend ng mga klase. So after nung months na hindi siya pumasok, nag-release na kami ng grade and wala pa rin siyang paramdam. Nako, wala rin siyang paramdam. Nako, batay ka. Yun na po, may something. Ito nakakasyak dito, no? Talagang, dito na siya parang magti-trigger itong mga gulang. Bakit ganun? Parang medyo kasi siya, one-sided kasi itong si mother. Hindi niya inaalam yung hindi niya inaalam yung kanilang mga magulang. Dapat daw yung professor, di ba? Pero anyway, tuloy-tuloy natin. And then the next semester, nag-approach naman siya sa akin, inquiring sa grade niya sa akin. Ang sabi ko, base sa guidelines ng school, meron siyang 8 months to comply yung incomplete niya sa akin. Okay, dapat niya 8 months. Sabi niya 8 months daw na kailangan na tapusin yung mga tapusin niya na mga incomplete yung mga grades niya, di ba? Tama naman, kailangan natin i-complete yan. Tapos hindi siya nagpapasok. Tapos ang problema kasi sa mga magulang, hindi niya inaalam yung tungkol sa anak niya. Oo, sige, sabihin niya valedictorian, pero hindi mo inalam kasi nagiging one-sided ka, di ba? Diba? Yun kasi yung problema dyan. Kasi kaya sinasabi ko dito, base sa kinukwento niya, nagiging one-sided kaya. Sige, pakinggan natin ito. Okay. Pero lumipas ang mga buwan at hindi pa rin siya nag-comply sa request until natapos ang second semester. The next year, lumipas na naman ang isang semester pero hindi pa rin talaga siya nagko-comply. And then natapos ang 8 months na compliance period at never na siyang bumalik sa akin. And then second sem nung sumunod na taon na iyon, nagulat ako dahil one time nagkaklase ako, bigla akong sinundo ng isa kong co-teacher telling me na mayroon daw naghihintay na magulang sa akin at galit na galit sa registrar's office. Oh, yan yung sinasabi ko eh. Galit na galit sa registrar's office dahil nga sa grades binigyan ng 5. Hindi na lang. Pero, tama naman according sa mga comment sections na bakit naman dapat inalam mo yan bakit pag ganyan yung mga 5, you must aware, dapat i-inform mo sila sa mga parents na there is something wrong with your child or your children or something, diba? May something, diba? May problema ba sa inyong mga anak mo? Ganito? Kasi ganito yung pinapasok sa kanya, ganyan. Pero pag in-insist niya na, di pumapasok yan. Pumapasok niya, ganito, ganyan. Ma'am, kasi may ako din siya, wala siyang attendance, wala pa siyang pirma. Ay, hindi, pumapasok yan. Pag nag-i-insist yan, you have to, you have to investigate. Kailangan mo na may CCTV ba yan o di ba? Napaka one-sided naman, si mother. Tuloy natin. Hindi ko talaga alam kung ano ang magiging reaction ko that time dahil first time kong masugod ng magulang at unang work ko yun after ko gumraduate ng college. So yun na nga, pumunta ako doon sa registrar's office and then pagdating ko doon, nakamove na pala sila malapit doon sa aming faculty office. Sa labas pa lang ng faculty, rinig ko na nagsisisigaw na siya at nagagalit ang magulang, sinasabi niya na
Isusumbong daw niya ako sa CHED at patatanggalan niya ako ng lisensya. Oh my God. Kung sino man nanay to, hindi nyo inaalam yung anak mo. Masyado kasi one-sided. Hindi nyo inaalam yung ng panig. Porkit na panig yung anak mo, yan yung kakampihan mo. Hindi mo alam yung ano ba naman yan. Ay nako. Huwag mo susumbatan sa, ba't ganito yung, kung ipalagay natin sa anak mo. Ganyan ba ang anak mo? Oy, kung sino man yung sinabi niya sa akin, yung sinabi mo sa akin, kung ipapalagay sa anak ko sa ganyan, na ang unang-una, pag yan ang nangyari, yung mangyari sa ganyan na 5 anong sasagot, tatanungin ko, anong nangyari? Diba? Bakit? Ngayon, iaanin ko, ang tawag dito, kailangan kong alamin, bakit 5? Hindi siya. Pag sinabi kasi hindi nagpapasok, ganyan, tatanungin ko na yan. Totoo ba hindi nagpapasok? Pero kailangan meron kasi siyang na proof. Yung ganun. Kailangan kasi karamihan kasi meron kasing sinusulat na attendance para maging fair and square na name, course, at saka yung signature. Pag walang signature doon, walang signature na papakita doon, kada petsa na yon at time na yon, kailangan may papakita doon. Pag wala siyang pinakitang na signature doon, it means considered as absent yun. Absent na yun. Oh. Yun? Parang absent without parang permission. Kung tutusin, parang awal na yan sa work eh. Absent without leaving. Diba? Without leaving, parang awal na yan eh. Or parang or pag mayroong firma yan na na katulad sa inyo, tapos binigyan mo 5, may something na rin. Diba? Bakit yung binigyan 0? Yung pangalawa, yung test, yung mga test, yung mga quiz or anything else na or meron ba siyang parang for example, yung mga module na hindi niya na pinasa, ganito, ganyan. Kailangan magiging maging transparency lang tayo. Hindi kasi tayo magiging tatanggalan mo agad, di mo natin under due process. Kung makasabi ka ng di due process, tanggal agad, di mo inaalam kasi. Yan ang hirap sa inyo mga nanay, ha? Puro kayo no due process. Kasi unfair naman sa mga teachers katulad yan eh. Diba? Yan ang hirap sa inyo. Yan ang hirap sa inyo. Una, due process. Pag nakahanap ka na ng mali, tanggal agad. Unfair yun. Diba? Tuloy. Nung pumasok kami sa loob ng faculty room, nagagalit pa rin talaga siya. Medyo namumula na yung mukha niya sa sobrang galit. Ang inilalaban ng magulang, bakit daw 5 yung anak niya? Yung anak daw niya ay valedictorian at honors doon sa kanilang lugar bago pumasok ng college. Ang inilalaban naman ng anak, nagtataka daw siya bakit daw naging 5 bigla yung nakalagay sa class card niya. Samantalang may ipinasok naman daw siya na ilang linggo. Ilang linggo? Anong day? Ang tanong. Sabi ko sa'yo, anong day yon pinasok? Katulad yung sinabi ko, dapat merong name tapos signature or name, course, signature. Kailangan meron talagang yun. Kasi yun ang documentation purposes yan. Kahit tanong mo pa sa mga sa mga prof, ginagawa nila yan. College, vocational yan, even TESDA. Kailangan may name ka doon. For documentation purposes yun. Kasi yan ang tinatalaga yan sa mga ganyan. Diba? Tuloy. And ito yung explanation ko sa kanilang dalawa.
Number 1, yung estudyante binigyan ng time for compliance. Nasa rule ng school na may compliance period na 8 months at pag hindi ka nakakomply, automatic bagsak ka na sa subject na yun. And unfortunately, yung estudyante kahit pumasok siya ng ilang weeks at naka-incomplete siya during those 8 months at hindi naman siya nag-comply, disregarded na yung mga grade niyang nauna at binigyan na siya ng 5 sa kanyang class card. Oo, ito yun na yung dapat yung mga star, yung mga grades niya. Kasi nasa guidelines yan sa school. Oo. However, pag hindi ka, kasi nasa kontrata yan, nasa yan. Kung nakikinig ba kayo, yung mga orientation nyo, malamang hindi kayo nakikinig. Oo ka na kayo ng oo dyan eh. Kaya tuloy, it was clearly stated sa guidelines ng school na sinasabi naman sa orientation sa unang pasok pa lang ng mga estudyante. And sa part naman ng magulang, lagi niya talagang ginigiit na di siya makapaniwala na naka-5 yung anak niya dahil matalino nga daw at valedictorian. Buti na lang talaga I kept a thorough record of everything. Imagine taon na ang lumipas pero may record pa rin ako ng estudyante na yun. So sinabi ko dun sa magulang na ganito po ang nangyari, naging incomplete siya kasi ito lang po ang ipinasya niya out of ganito at ito lang po ang ipinasok niya sa akin out of ganito. So na-explain ko kung bakit siya nag-incomplete. And then explain ko rin kung bakit siya naging 5 based naman sa guideline ng school which is beyond my control. Pero hindi talaga natapos sa maayos yung usapan dahil ang nangyari, hindi natanggap na magulang na 5 yung anak niya at bago pa siya umalis ang sabi niya, isusumbong niya ako sa CHED at papatanggalan niya ako ng lisensya. Ang tanong, nagawa niya ba niya? Puno pananakot yan. Minsan nga, papatulpo eh. Ang lakas ng loob nyo ha? Tulpo pa more. Leche kayo. Oh, tulpo pa kayo. Yung mo kung ang gagawin dito. Hindi ba? Kaya ang daming minsan yung mga pinapalabas nyo. Kaya minsan talaga nako-cover up yung mga mainstream media tungkol dyan eh. Di ba? Kaya kawawa ang mga teacher yan. Sinasabi ko sa inyo. Tuloy. Pinipilit naman namin siyang pakalmahin at nag-explain kami ng mas maayos sa pinaka-professional na pamamaraan. Yun nga lang, I think hindi talaga niya kayang tanggapin yung idea na matalino nga yung anak niya at nagkaroon ng 5 sa isang subject. Kaya to reminder to para sa lahat ng mga teacher or na magti-teacher or bago pa lang na magtuturo na kapag dumating sa time na tayo yung nandun na sa mismong field, let's keep a thorough record of all the outputs, lahat ng mga kailangan record na meron tayo, attendance. In that way, kapag dumating sa ganung punto, meron tayo maipresenta sa magulang. Lalo na, dapat lahat yan documentation. Naiintindihan ko yun, kailangan every quiz, every quiz, lectures, attendance is a must. Importante yan. Lahat yan. Pati yung mga even yung mga test yan. Overall, kailangan document everything. Tama si ma'am dito. Kasi once dumating na punta na nagkaroon ng reklamo, you have to prove that, di ba? Yan ang yan ang sinasabi ko. Para magiging yan yung parang pinakita niya yung part niya as a teacher. Totoo yun. Even kahit hindi lang teacher eh. Kahit sa mga trabaho din eh. Even yung mga, nag-down for example, as a IT, katulad ko, kailan yung down, kailangan ilista mo yun, na kailan nag-down, itong date, yung time, anong oras, duration, yung kailan, anong oras, minutes, yung nag-down sa ganito, nag-down, tapos anong oras nag-up, dina-document ko yun, ganito ganyan. Kahit yung mga sa mga doktor, dina-document yan, yung mga yung mga consultation, dina-document nila yan. Oo, yung mga gamot, ganito, ganyan, sinusulat yan, minsan dina-document nila yan. Oo. Karamihan sa mga doctors ganun eh, na bawat magko-consult sila, dina-document na nila yan.
na hindi natin alam yun hindi natin alam yun. Kasi sa mga parts sa mga doctors, mga professionals or staffs yan, meron kasi silang dinadocument kada kada mga ginagawa nila, kada work nila, yung mga work done nila. So, tuloy. That's my story and I want to know yours. Kung may experience ka kagaya ko, mag-comment ka sa baba. Okay, so, na part 2 naman tayo. Ito naman yung part 2. Napapakita ko sa inyo yung i-play natin yung part 2. Dahil sobrang daming comments dun sa previous video ko at may 3 concern doon na namamayani sa lahat ng mga nanood. Number 1, bakit daw hindi ako nag-reach out sa magulang or nag-home visit or at least nag-make ng effort to inform the parents. Pangalawa, ano daw ba yung reason ng bata? Bakit siya hindi nakapasok? Kasi kung matalino daw naman yung bata, for sure meron siyang reason na hindi ko sinabi sa video. Pangatlo, regardless daw kung college or high school or elementary yung bata, according sa ilang mga comments, dapat daw kahit college, in-inform ko pa din ang magulang yung anak niya ay hindi na nakakapasok dahil at the end of the day, yung magulang naman daw nagbabayad ng tuition. Okay, so siguro, dapat nga pati yung mga instructors katulad mo or prof or something, pag may 5 or parang 5, you must inform their may 5 or parang naging fail siya sa ganitong grades niya, you have to inform yung kanyang parents or guardians pala, para maging informed ano ba yung kulang, yung anong problema sa dapat maging informative lang tayo sa ganito. Yan kasi yung siguro may kulang din si ma'am. Hindi ko naman, siguro natututo na siya siguro natuto siya sa ganito na dapat pala hindi lang punta, pwedeng tawagan. Kailangan kasi na meron tayong yung phone number ng isang parents and guardians. If ever just in case, di ba kung hindi naman tatawagan, yung address niya, yung address nila ng even yung parents, guardians, para mapuntahan. Kung hindi kaya puntahan, ipadala nyo ng sulat. Ganun. Yan, tuloy. And to address all 3 concerns, heto na. Yung unang concern na sinasabi na dapat daw nag-reach out ako sa magulang at kahit papano gumawa ako ng effort para makontak sila, ito po kasi yung situation. Nabanggit ko na sa comment section na hindi naman, I think hindi nabasa nung iba, na nakatira sila ay sa isla. At dun po sa part ng isla na iyon, wala po doong mobile network. So I have no way para ma-access yung magulang kapag aking i-contact. Okay, so ang kanyang kinokontak. So, ayun, parang yun yung number 1 challenge sa kanila. Na kailangan na pumunta sa mga yung lugar na walang net, walang cell size, ganito, ganyan. Yun nga yung kailangan magdala ng sulat. Or, pwedeng talagang pumunta ka na lang sa mga sa mga bahay nila. So, yun. Kailangan yun yung way doon. Bakit 5 yung ganito, ganyan. Tuloy. At kung pupunta naman po ako sa isla, ako'y sasakay pa ng bangka at magta-travel ako ng ilang oras para makarating doon. And siguro masasabi ko, kung ako ay nasa DepEd, high school or elementary yung tinuturuan ko, I have no choice but to go and conduct a home visitation. Pero kagaya nga na nabanggit ko sa video, ito po ay college students. Sila po ay legal age na. And nakalagay din sa guidelines ng school, very strict na ito naman ay sinasabi during orientation sa magulang at sa bata. Kailangan nilang isettle iyon. Yun nga yung problema. Kaya minsan talaga kahit yung bakit naman dapat yung karamihan sa mga nagsasabi dyan sa mga conversation na nababasa ko na bakit dapat kahit jet dapat pati yung jet yung CHED parehas din sa DepEd. Hindi naman ganoon Iba kasi yung DepEd sa CHED. Huwag mong yan. Iba kasi yun. Ang CHED kasi, kayo, ba naman yan? Legal age na kasi yung mga anak mo. Meron bang na hindi legal, menor de edad, na college na agad? Sige, sabihin natin yan.
Sige. Sabihin natin ano yan na ano yan, yung minor de edad, naging college. Sabihin natin, ang dahilan dyan, accelerated yung bata o something, ganun. Na biglang nag-college. Meron kasing ganun, na sobrang talino, ganito, ganyan. Na accelerate. May ganun kasi, may rare talaga, ganun na accelerate. May minor edad talaga na nagka-college na, which is true naman, okay? So, pag kasi, okay lang yun, kasi minor de edad naman yun walang problema niyan. However, pag ikaw ay legal age, dapat ikaw yung mag-adjust. Hindi yung, porket na legal age ka na, 18 above ka na 20 to 22, tapos hindi ka tapos sasabihin mo, kahit legal age yan, tapos pumunta ka pa rin kahit legal age na sila. Hindi pwede yun. Nasa guidelines yan. Sira ulo ka ba? Tuloy. And hindi ang teacher nag-home visit kapag nagkaroon ng ganun na problema kasi nga college na. Oo nga. Kaya dun sa video sinabi ko na ang kinontak ko na lang is yung student, minessage ko siya sa kanilang GC at naghingi ako ng number niya and I contacted her but unfortunately hindi niya nga ako sinagot. Pangalawa, kung matalino daw, bakit daw hindi pumapasok? Dapat daw alam ko ang reason behind kung bakit hindi na pumasok yung bata. So ang reason na hindi ko nabanggit at tama kayo, dapat pala talaga binanggit ko dun sa video. Sorry naman. So ang totoong reason ay yung estudyante po na iyon, uma-absent siya dahil nakikipagkita siya dun sa kanyang boyfriend. Yun ang hindi niya sinabi sa nanay niya. Yung ganun. Dapat, pag once na nakuha mo information niya, dapat sabihin mo na yun sa nanay niya right away, di ba? Kailangan masabi niya. Kung alam niya pala sabi natin, kung alam pala ng nanay niya, bakit niya, bakit siya nagreklamo all of a sudden? Alam niyo pala na may boyfriend siya di ba? Oo, yung Pero pag hindi alam, doon ka na siya mag-inform na agad. Pero, don't jump the conclusions nay. Diba? Kung sinamang nanay yan, di ka na nag-iisip. Leche. Anak ka ng anak, leche ka talaga. Diba? At I don't know kasi wala na ako ibang detail na alam. Ito po ay according lang sa kwento ng kanyang mga kaklase nung nangungumusta na ako kung nasaan na nga siya. At hindi na nga siya pumapasok. So sabi ng ilang mga kaklase at ilang mga kaibigan niya, kasama daw nung boyfriend. Konting kwento lang, after nung binigyan ko siya ng 5, nag-transfer siya ng ibang college. After ilang months, ay nabuntis na siya. Okay. Sige, bukod sa nabuntis, yung reputasyon nyo sa school na yun, yung college na yun, no? Kasama na yung reputasyon, yung negative na yan. Hindi natin masisisi yun, hindi natin maiiwasan yun. May tendency na magkakaroon ng negative yan, ng reputasyon, ng di lang ikaw, Ma'am Elaine, pati yung mga school mo, yung buong school. Pwedeng magiging parang magkakaroon ka ng parang negative impact para dyan. Di natin di natin maiiwasan ganun at di nila natin pigilan ganun kasi yun yung kasi ang feedback doon. Kaya wala tayong magagawa doon, ma'am. Yun kasi yung parang feedback niyan. Hindi natin pwedeng apilahan yun. Kasi yun yung kasi yung feedback yun Pero sige, tuloy. So unfortunately para dun sa bata, kasi nga sabi ko talaga nagagalingan ako sa kanya. And wala naman akong problema din dun sa ugali ng bata. Dahil okay naman siya, yun nga lang, ang kinuwento ko lang is yung part lang talaga na nagsabi sila sa akin doon sa grade na 5 at doon sa nilagay ko previously na incomplete. But overall, yung bata, wala naman akong anything personal against doon. Dahil sabi ko nga, okay siya, magaling. At the same time, okay din naman siya pagdating sa character sa loob ng classroom. Unfortunately din for the bata, na hindi rin naman niya kayang sabihin yun dun sa kanyang magulang. So, nung nag-transfer siya nung college, nalaman ko na nabuntis na pala siya. And last concern, sinasabi na kahit daw college na dapat nag-effort ako na mag-reach out. The thing is, right now po ako ay teacher sa DepEd.
So kapag high school or elementary, talagang required kami na i-home visit sila. Walang problema. Kasi talagang yun yung sinusunod namin na guidelines. Pupunta kami dun sa bahay ng bata, kausapin ng magulang, o kaya naman ay guardian, walang problema. Pupuntahan namin sila kasi yun yung sinusunod namin na proseso kapag may bata na hindi na pumapasok. Yun nga lang, ito pong bata na tinutukoy ko sa previous video ko ay isang college student na, meaning adult na. At kung masasabi siguro ng ilan sa nanonood na kakulangan ko yun na hindi ako nag-travel ng 5 hours sa bangka papunta dun sa isla, well, siguro nga kakulangan ko. Pero at the end of the day, ito po ay college student. Take note college student. May magsasabi na kahit ano yan kahit middle age yan, middle age, tapos 30s, 20s, kailangan pa pupunta. Ano ba naman yan? Oh my God. Tanga ba kayo? Hindi ka ba yung nag-e-effort man lang? Ayan naman tayo, sabihin natin, nagbabayad kami ng tuition dapat sila mag-effort. Mga tao talaga, leche. Lahat na lang. Pagdating sa pera, kailangan may effort, leche. Sabihin nyo, trabaho mo yan dapat. Trabaho mo yun kasi dapat pag kahit ka, college student ako, dapat trabaho mo yan, ganito, ganyan. Ay nako, leche na. Gigigil ako sa mga ganyan, yung mga mindset ninyo. Ang teacher, ang pro ay okay, bibigyan ng grades. Hindi yung pagiging yaya mode sa kanila. Right? Hindi kami obligated na mag-home visitation at it's not my responsibility anymore. Kasi nga college na. Ibang na yun. Ibang responsibility na yun. Iba na yun sa DepEd, sa CHED. Okay? Yan. CHED yan. Hindi ibang yan. Ibang guidelines, ibang procedures na yan. Yung iba kasi, hinahaluan mo kasi yung procedures ng DepEd sa CHED Itong mga to Kala mo, tapos ang sasabihin nyo, nagbayad kami ng tuition Dapat, kasi yung mga tuition yun, dinasweldo ko sa inyo. Tangina naman to, leche. So basta in-reach out ko siya, sinabi ko yung concern ay accepted na po iyon dun sa college na pinagturuan ko. Kaya mahalaga din talaga na yung magulang humihingi sila ng record doon sa mga anak nila. Especially pagkatapos ng SEM or pagkatapos ng school year. Sa pag-aaral naman ng bata, hindi lang naman teacher ang may concern. Ito po ay kailangan ay pagtutulungan ng teacher, magulang at community. So at the end of the day, kapag may nangyaring gano'n, nag-reach out ang teacher, still may responsibility din dapat ang parents na i-monitor yung performance ng bata sa eskwelahan. If you have other concerns na masasagot ko pa, mag-comment kayo sa baba. Okay, yun lang masasabi ko. Dapat, yung sabi tungkol sa case nun. So, ito na yun, yung case niya mostly sa mga bata na tungkol dun sa case dito sa kay Ma'am Cherry, di ba? Ito sa mga students, sa mga sa mga yung sinasabi niya na mostly sa mga elementary at high school. Ito naman kasi sa college to. So ibang case na to. Pero bakit ko sinasama yan? Para maging alam nyo yung mangyayari. Okay, so alam nyo yung storya. This is mostly a case study for this. Okay? Sa mga mostly sa mga yung mga incidents tungkol sa mga teachers or Kaya ayun, kaya ako ang masasabi ko lang, mahalin natin ang mga teachers. Kasi hindi mapa teachers, professors, instructors, etc. Kasi hindi madali ang trabaho nila. Mahirap maghanap ng lisensya kasi pinagpaguran nila, pinagpuyatan nila, 'di ba? At parang talagang pinaghirapan na nila 'yon. Tapos mawala-wala lang dahil lang sa complaint, 'di ba? Yun lang masasabi ko, mga stories, and thank you. At medyo
above na 30 minutes. Kung mapapasin nyo, bakit ang haba na ng mga ano ko. Ito yung kasi yung update tungkol kay Teacher Cherry tungkol dyan. Okay. Kaya may papasin nyo yung kaninang video nyo wala siya magawa kundi i-tolerate na lang. Wala tayong magagawa, ganyan yun. Thank you and see you next week. Bye!